someday. It's hard to win, hard to pin one day. I look out for you to soothe away the blues in your eyes. Take a stand, move your hand someday. In your eyes, no disguise one day. I look out for you to soothe away the blues in your So yun o, solid yung punta namin dito sa Abari. Good weather, good company. First time natin mapunta dito sa Abari. At thank you Lord kasi binigyan mo kami ng magandang weather. At walang nangyaring aberya along the way. Ngayon, papunta na kami ng Santa Ana, Cagayan para bisitahin yung mother ni Mario. Si Mario kasi taga Mandaluyong. So, minsan lang siya mapupunta dito, bihira naman siya mapupunta dito, kaya dadaanan na namin. So, mga around 2 hours pa yung babayain namin. Pero all goods lang yun kasi nagawa na namin yung para sa second day namin, na kompleto na namin yung itinerary namin para sa second day ng North Loop na to. So, tara, samahan nyo naman kami papunta dun sa nanay ni Mario. But to sum up this ride, itong second day namin ng North Loop namin, sobrang solid mula umaga. From the transient namin sa Kabasaan Transient House, pumunta kami ng alas 6 ng umaga sa Little Batanes of the North para makita yung sunrise. And sobrang solid din ng spot na yun, ganda. Parang pwede nga kayo mag-camping doon kasi merong spot doon na patag, tapos pwede kayo mag-camping. Meron siyang matarik na paakyat, pero kaya-kaya ng motor, kaya-kaya ng Aerox natin, pati ng ADV, saka ng NMAX. And masarap tumambay doon habang nagkakape. Yan. After ng Batanes of the North or Little Batanes of the North, pumunta naman tayo sa South Beach. Tapat lang din yun ng Kabasaan Transient. Nagtampisaw lang kami doon sa dagat at sobrang lamig ng tubig. Ang maganda doon, sobrang pino din nung sand nila, parang malaburakay, brownish na whitish na pinaghalong ganon yung kulay ng cream. Yan, kulay cream. Yung kulay ng sand na yun, napaka-pino. Kaya may enjoy nyo din siya. Napaka-peaceful nung lugar. Nandito kami ngayon sa Santa Ana, Cagayan, Freeport. Ito yung pinakadulo nung Santa Ana. So dito makita nyo yung daungan. So, may mga bangka dito. Di lang kita ngayon pero dagat na yan. So sayang walang ilaw, pero ito na yung pinakadulo. Yan. Para kasi kailangan natin magtanong ng holding. Since ginabi na kami dito sa Santa Ana at di na namin makikita yung pinaka-port niya, tuturo ko na lang sa inyo sa mapa kung nasan kami ngayon. So, ito yung mapa ng Pilipinas at nandito kami ngayon. Ayan. Ayan. Kung nasan yan, pag pinalit ko yung mapa, ayun. Nasa may sungay kami banda. So, meron pa kaming 2 hours and 45 minutes na babayayin hanggang makarating kami ng Tuguegarao. So kumain muna kami dito para pagdating namin sa transient sa Tuguegarao, siguro ligo tapos pahinga na. Tapos tomorrow last day na namin dito sa North Loop para pauwi na ng Manila. So last rides na namin or last ride na papuntang Manila na or diretso na kami papuntang Manila. So kita-kita tayo mamaya sa transient. Tignan niyo yung batil patong dito sa Santa Ana. Grabe, 120 pesos pero ang dami. Grabe yan. Dito na kami sa transient namin. Dito sa J Prime apartment hostel. Ito yung room namin. So merong matrimonial bed and closet. Sa kabila is double bed. Kaya kami hangin. Okay.
And then, may sala din. Nakasama. Anong salo? Bahay ko. So, good morning mga sir. So, hindi na namin na-vlog yung pagdating namin dito sa J Prime Apartel kasi sobrang pagod na rin kami. Pero, from Santa Ana, Cagayan, kagabi, bumiyahe pa kami ng almost 2 hours or 2.5 hours bago kami makarating dito sa Tuguegarao. And, hindi na namin nabutan yung na may liwanag sa Santa Ana, Cagayan. So, hindi na namin nakita yung port mismo, yung parang pinakasumuhinga ng dulo ng Pilipinas. Dulo ng Pilipinas, so ng North Luzon. And, ayan, unfortunately, hindi ko mapapakita sa inyo, pero pinakita ko na lang sa mapa, no? Na tinuro ko kung nasan siya or tuturo ko na lang sa mapa. Pero siguro next time, pag ginawa natin ulit itong North Loop, baka madaanan natin ulit or puntaan natin ulit sa Santa Ana kasi para makita natin kung anong meron doon sa port na yun. So yun, so pagdating namin dito around mga 12:30 AM, nagpahinga lang kami saglit tapos freshen up, then natulog na kami. Sobrang pagod din. So binakbak na namin mula Santa Ana, Cagayan hanggang dito sa J Prime Tuguegarao. So right now, nagpe-prep na lang kami. So o nga pala, third day na namin to. This is the third day of our North Loop. And last day na rin. Kasi, diretso na kami pauwing Manila. Meron na lang kami dalawang pupuntahan na spots dito sa pauwi ng North Loop na to. Which is yung Pansit Batil na famous sa may Nueva Vizcaya. At Rolling Hills din sa Nueva Vizcaya. Ayun. So, dalawa na ang spots. So, it's almost around mga 10 hours or 10-11 hours hanggang marating kami ng Manila. So, expected time namin is 6 PM. Pero since meron pa kami mga gagawin at mag-stop over pa kami, siguro mga 8 na yung pinaka-late. Sana. Para hindi naman tayo sobrang gabing-gabi sa daan, no? Pero, yeah, wala naman kami masyadong hinahabol na oras talaga. Gusto lang namin maagang umalis ngayon. So, it's quarter to 8 na ng umaga. So hopefully mga 8 or 8:30 makaalis na kami dito para makalarga na din at marami kami mapuntahan pa if ever. So yun, so kita-kits tayo mamaya sa daan. Morning master. Makain na yung mga tropa. Breakfast natin hotdog. Kape. Ride out na tayo galing sa J Prime's hostel. And right now, papunta na kami dun sa isa sa mga recommended na kainan sa Nueva Vizcaya, yung Pansit Batil. Pansit Batol? Batil? Basta yun yung Pansit Batong. Na makikita sa Nueva Vizcaya. Tapos isang spot na lang naman yung dadaanan namin pauwi papuntang Manila, which is yung Rolling Hills. Wala akong idea kung anong meron doon, kasi hindi ako nag-search kung anong sceneries ang makikita ko sa North Loop para surprise na lang. So bahala na kung ano makikita natin, kung ano bang meron doon sa Rolling Hills ng Nueva Vizcaya. So ang gagawin muna namin is maghahanap muna kami ng gasoline station para magpa-full tank para dire-diretso na yung banat namin. So from here to Tuguegarao, papunta dun sa Nueva Vizcaya, dun sa Nongs Paul Pansit Batong
Pansit Batong. Is around mga 3 hours. 3 hours to 4 hours na ride. Time check, it's almost 9. 5 minutes to 9. And it's a Monday morning. Ayan. So medyo marami-raming tao ngayon sa labas. Mayroong mga pasok. So kita-kita tayo pagkatapos namin magpagas. Update namin kayo ulit. So ito yung Bunton Bridge dito sa Tuguegarao. Hindi ko sure kung nadaanan namin to kagabi, pero parang hindi kasi magkakamukha halos lahat ng mga tulay dito lahat kulay pula. So parang standard din nila yun. So ngayon is ang pagpapatuloy ng third day or last day na namin ng North Luzon Loop. At papunta na kami sa Nueva Vizcaya para tikman ang isa sa mga delicacies or na sumisikat na kainan or nirecommend ni Facebook na kainan sa Nueva Vizcaya, yung Nong Spol Pansit Batong, kung di ako nagkakamali. So comment nyo na sa comment section kung ano yung tamang pronunciation, no? 4 hours, almost 4 hours yung biyahe namin mula Tuguegarao hanggang doon. And dadaanan din namin yung isa sa magandang spot daw doon, yung tinatawag nilang Rolling Hills ng Nueva Vizcaya. And let's see kung ano yung mga offer na sceneries ng Nueva Vizcaya. At kita-kita tayo pagdating namin doon. Let's go. Uy, Solana. Solana ba to? Solana. So pag kumanan kayo is Pasolana, pagkaliwa naman is Enrile. So dito yung way papuntang Nueva Vizcaya. Ow, bumpy! Tuguegarao! Ang lawak ng rice field dito. Oh. Grabe, ganda. Buti na lang sa 3 araw namin nagmumotor. Maganda yung panahon. Thank you, Lord. Hey. Sira yung kanan na Mario ah. So yung iba dito mga farmers, nakapag-ani na sila, tapos binibilad na nila yung mga palay nila dito. Yan yung tinatawag nilang double solid yellow lane. Hindi ka makapag-overtake dyan. Woo! Perfect weather talaga to. Santa Maria. Kaya tayo Manila. So kahapon pala or mula first day natin,
hanggang second day natin kahapon. About 1,090 kilometers na yung tinatakbo ng motor namin mula Maynila. Again, minus pa siguro mga 20 to 30 kilometers doon kasi hindi ako nakapag-reset. Pero naka almost 1,000 na tayo. And today, itong third day namin at last day namin ng North Loop is approximately 500 plus kilometers from Tuguegarao hanggang Manila yung tatakbuhin pa namin. So all in all, nasa 1,550 or more or less, mas mataas pa doon yung tatakbuhin namin. Basta 1,500 pataas yung kilometers pag ginawa nyo itong North Loop, no? Kung 3 days, depende yan kung ilang days kayo kasi ang ginawa namin 3 days lang, so medyo mabilisan lang to at madalian kumbaga. Kung more on road trips na kayo, pero kung meron kayong mga gagawin bang mga either side trips or kung gusto nyo magtaga sa isang spot, syempre mas maganda kung mas mahabang araw or mas planuhin nyo siya ng mas maraming araw para masulit nyo talaga yung bawat spots, no? Ayun, yung mula Tuguegarao hanggang Manila pala is around mga 10 hours. So expected time namin 6 PM. Pero syempre, ano pa lang yun, estimated time. Pero taas, grabe! Ang taas na ito, ganda. So expected namin makauwi mga 8 or 9 PM, mga ganun approximately. Kasama na doon yung mga stopover and other things na gusto namin gawin, no? So hopefully makuha namin yun para hindi masyadong gabi at makapagpahinga. Sobrang sarap pagmotor. Let's go! Yun ang magandang daan, asfalto. Boys, run. Hello, hello. Get. Run. Get. Hello. Ano? Drone? Uy, ang ganda! Di ko narinig eh. Ganda.
Papalipad tayo? Parang New Zealand. Ganda oh, parang New Zealand oh. Ay, nandiyan pala kayo. Guys, nga ge. Yan, guys, nakikita rin niya. Hanggang doon sa dulo. Hanggang yung sa mahaba. I think dito may daanan eh. Papunta doon sa Rolling Hills Pass. Cordillera siya. Papalipad lang tayo ng drone para makita natin yung ganda nung Cordillera Valley pala siya. So palipad tayo. Uy, may ibon. Okay, sige, try natin. Anong bundok na to guys, oh, tignan nyo. Merong parang may trail. May trail dito na pwedeng akyatin, oh. Solid, oh, parang New Zealand. Ano? Tapos doon meron pang mga parang pwede kang tumambay doon, oh. May lawa. May lawa, oh. Ang galing. May lawa doon. Wait lang, papapayin ko lang. Hindi siya masyadong mapuno, pero yung ulap, since mataas yung bundok, hindi ko lang kung bundok o burol ang tawag dyan. Siguro burol. Dahil maulap din, tingnan mo yung natatakpan ng ulap yung, or natatakpan ng ulap yung araw, yung sinag ng araw. Kaya parang ang lilim. Parang sarap tumambay, oh. Parang New Zealand siya. Ganda. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Kanan, kaliwa, kanan. Kahit saan ka tumingin, ang ganda eh, oh, walang tapon. Solid yung view. Kahit sobrang tagal nyo na nagmomotor, or kahit sobrang haba ng biyahe nyo, tapos ganito naman yung view na makikita nyo, diba? Parang nakakawala ng pagod. Tapos hindi tirik na yung araw, pero sobrang presko pa din ng hangin. Kumbaga yung yung init hindi siya masyadong ramdam, no? Sobrang sarap. Ganda. Thank you, Lord. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. So stop over muna kami dito sa Pedro Street
Coffee Cafe. Dito. So medyo refreshment na kami. Nasa loob kami ng parang aircon na room dito. Solid yung dinaanan namin kanina. Bandang Isabela na to. Ng Isabela. Basta pahinga muna kami para mamaya may energy ulit. Coffee muna para tanggal antok. Ayan. Paupa lang kami ng cool down muna. Ayun, gusto lang namin magkape para may energy at may dumali lang caffeine lang sa katawan namin habang nagra-ride kami. So maigit 2 oras pa yung namin, babiyahin namin bago namin makarating yung Nongs Paul Batil Patong ba Patil Batong. So pa-exit na tayo ng bayan ng Isabela. Galing pala tayong bayan ng Aurora. Mag-exit na tayo. And municipality boundary ng Cabanatuan. Aurora. May dito. Ano tawag dito? Lawa? Ilog? Ilog ba to? Nakikita nyo yung kabundukan ng Rolling Hills ng Isabela. So meron kaming nakitang daan na napakaganda. Parang bagong gawang highway siya, na palibot or pumapalibot dun sa hills ng Isabela. So hindi ko alam kung anong hill to or anong tawag sa hill. Check na lang namin sa mga pamamaya. Pero yun nga, recommended to na puntahan ng mga riders at mga motorista. Yan. Then let's see kung anong meron, kung gaano kaganda. Overtake ako Barangay Planan. So nasasakupan pala ito ng Barangay Planan dito sa Isabela. Nakikita nyo ba? Medyo malayo pa. Hindi ko sure kung nakikita sa camera namin. Pero ayun dito. Pa-zigzag siya. Ang taas Ang ganda Para siyang daanan sa Mangoto. Yung Mangoto Road sa Benguet. Parang ganyan yun Matarik na pa-zigzag. Tapos rice fields sa paligid, makikita nyo ang lawak ng rice fields. Grabe. Parang bagong punla pa lang to, or medyo pabunga pa lang yung mga rice fields. Yung ibang parts dito parang naani na. Ayun Solid, ganda. Ito yung mga tipo ng ride na hindi ka masyadong magmamadali o hindi ka magmamabilis ng takbo kasi gusto mong sulit yung scenery, yung itsura, di ba? Slow down kumbaga. Hindi naman pabilisan yan Mas ma-appreciate mo yung lugar pag slow down lang, bagal lang, banayad lang. Sabi nga ni Direct Gino, banayad na takbo lang para mas ma-appreciate mo yung lugar. Nakaka-excite. Dito pa lang sa malayo maganda na siya tignan. What more kung mas malapitan natin siya makikita. So kanan tayo dito. Yan, medyo malapit-lapit na tayo. 2 minutes na lang nandun na tayo sa pinakapaanan ng Rolling Hills. So dumadaan kami kanina di sa kabila. Ito pala dapat. So paglagpas yun ng tulay, kaliwa lang kayo kaagad dun sa natin kaninang dinaanan natin. Tapos ayun, madulas mabuhangin. May baka, slow down muna. Kasalubong tayo. Hi cows.
Uy, nakakatakot. Ayun na! Ayun na! Ito na mga sir. Ito na yung pinakapaanan ng rolling hills. Nakita na natin dito. So parang pinaka main na kabuhayan nila dito, mga mais. Ang daming binibilad ng mga mais. Uy, pizza oh. Ito na, ang ganda oh. Ang ganda ng hill. Parang yung ganito yung nakita namin sa may bandang Tugigaraw. Good afternoon po. May po? Fee po? Magkano po? 20 may sasal. 20 po. Sige. Ako muna, sige. Vlogger? 4. Vlogger kayo? Po. Vlog po. Congressman, sticker yaw? Sticker. Sige po. Wait lang po. Sticker daw. Yung sticker ba kayo? Ilan tayo lahat? 80, no? Ito po. Meron pa ba ako? Double check ko lang po. Wait lang. Nandito sa likod ko yung eh. $20 lang. Ako na muna nagbayad. Eto pa po. Salamat. J5. Salamat po. Yun, so meron lang tayong 20 pesos fee, pesos na environmental fee na binayaran bago umakyat dito sa Roaring Hills. Not bad, sulit na din. Oops, may dito may palay sa kanan. Wait lang, labas ko na yung drone dito, Time is moving fast. I am moving slow. All the days that passed had nowhere to go. I watched them slip away as far as I can see. I let them roll astray. It did not bother me. The sun is shining through every window pane. It's bathing you in light, so why should I complain? If there should ever be a storm or a pouring rain, we'll look out through the window pane where the sun will shine again. So, eto, daming pwede kayong tumambay dito. Tapos doon sa part na yun, may mga puno. And meron lang konting reminder sa mga pupunta dito. No alcohol or illicit drugs permitted on the failure to comply with the indisciplinary action. So may multa na 1,000 pesos. So kumbaga pwede kayo pumunta dito, mag-picnic, magpahinga, mag-chill, pero huwag kayong magdadala ng alak, so bawal. I-appreciate nyo lang yung scenery. Ganda dito.
Siguro pag hapon, maganda pumunta dito. Pag tanghali kasi sobrang init. Hapon, punta kayo dito. Huwag lang kayo magpagabi kasi yung ibang parts na dadaanan yung paakyat dito is mabato tsaka rough road. Pero sa bungad, sementado naman. So ingat lang kayo pag aakyat kayo dito. Then pwede nyo akyatin yung hill na yan. Yan, may hill dyan sa taas. Ingat-ingat lang din kasi medyo matarik. Tapos meron din dito. Ayan. Meron lang fence, so siguro hindi siya pwedeng puntaan. And para siyang Batanes. Ayun, ang daming. Para siyang chocolate hills din. Ayan, parang pwede mo ihalin tulad doon. Okay, so ngayon bababa na kami. Hanap na kami ng kakainin namin ng lunch kasi it's past 1:32 na. Nagugutom na din kami. And siguro magiging merienda na lang yung ano yung pansit batil? Patong. Batil patong. So nakakabulol. Nakahirap hirap tandaan minsan. So yun, pansit batil patong. So magiging merienda na lang yun. Tapos yeah, check natin kung saan pa kami mapupunta. So unexpected to actually kasi dalawa yung rolling hills na meron. Isa dito sa Isabela, isa sa Nueva Vizcaya. So tignan natin kung mapupuntahan pa natin yung isa pa doon. So let's go! Tignan guys. Pag akit kayo dito, ayan, dadaanan nyo tong rough road na to. So ingat kayo dito. And medyo matarik. Hindi pa masyadong nade-develop yung daan. Pero yun sa part na yun, makita nyo naman ano na siya. Sementado na. So ingat lang. Yeah. So nalaglag yung gloves ko. Sana makita ko pa. Sayang naman. Na yung babagsakan nyo dyan. Kaya ingat. Tapos alalay lang sa bricks. Ayun, nakita ko na. Yeah. Yay. Yeah. Wow. Sarap ng hangin. Dito parang may dine-develop na waiting shed oh. Hello po. Kaya huwag kayo masyado magpapagabi kung pupunta kayo dito kasi wala pang street lights eh. Kaya punta kayo dito mga 3 o'clock ng hapon. Yung bandang pa sunset na para di masyadong mainit. Pwede kayong tumambay. Sticker po. Meron pa konti. Ayan, ito yung kasama ko po yan isa. Ito pa. Thank you po. Apo, yung Journeys of Lumibaw po, yung buong na pangalan na yan, Journeys of Lumibaw sa Facebook po tsaka sa YouTube. Yun, sila tatay nangingi ng sticker. Siyempre, kung meron ka sticker at nagko-content ka, nagbo-vlog ka, bigay mo na. Sayang din yan, subscriber din yan, di ba? Di pa tayo ganun kasikat, di pa tayo ganun karaming subscriber, pero na-appreciate natin yung mga ganyan. Salamat kila tatay. Sana mag-subscribe kayo. Sa amin kumain. So meron lang kaming nakitang kainan dito kala ate. Sarap ng ulam nila. So for 75 pesos na busog na kami dun sa dinakdakan na kinain namin. So pagbaba nyo lang ng rolling hills, ito paglabas nyo dyan, meron ng ito na yung kainan. Tapos doon kami galing sa taas. So ngayon is papunta na kami ng Nueva Vizcaya para puntahan ang Dupax del Sur. Tapos si Tres nag-aayos. Then after ng rolling hills ng Nueva Vizcaya, diretso na kami pauwi ng Manila. So expected namin, medyo nausog, mga marating na kami mga 10 to 12 in the morning. So kita-kita tayo mamaya ulit sa daan. So nakapag-ride out tayo mula dun sa karinderya na nakainan natin. And right now, on the way na tayo papunta dun sa last
stop natin for this North Loop ng third day ng North Loop natin, which is si Rolling Hills ng Dupax del Sur ng Nueva Vizcaya. So doon natin natapusin yung North Loop natin at tignan natin kung ano naman yung meron doon, no? So tara, samahan niyo pa kami dito sa last adventure namin for the third day ng North Loop. Kundo. Welcome to Nueva Vizcaya. Parang nadaanan natin to. So we are officially entering or nasa loob na kami ng Nueva Vizcaya. Ayan, so ingat lang kayo dito kasi daanan to ng mga truck. Marami kayong mga kasabay na truck dito, kaya medyo hinay-hinay lang. Pagkanda dito sa Nueva Vizcaya, yung daan ng Nueva Vizcaya, napapalibutan siya ng puno, kaya hindi mainit. Kaya mapapansin nyo yun, tinatabunan ng mga merong mga harang ng mga puno. So sobrang presko. So mga sir, 49 minutes na lang, malapit-lapit na tayo sa Rolling Hills ng Nueva Vizcaya. And look at the view. Grabe, ang ganda ng bulubundukin dito, kitang-kita. So kakalabas lang namin ng bayan ng Bayumbong. And binabagtas namin ngayon tong daanan na to ng Malasin Road na tinatawag. 29 minutes mararating na natin yung 29 minutes na mararating na natin yung Rolling Hills ng Nueva Vizcaya. So yung kanina, Rolling Hills ng Isabela. Siguro kaya siya tinawag na Rolling Hills kasi pag tinignan niyo yung formation ng dalawang hills, ano ba Tagalog ng hills? Burol. Pag tinignan niyo yung formation ng burol, para siyang nagsasalubong. Ganun. Kaya tinawag siya siguro Rolling Hills. Last spot to end our North Luzon Loop. Let's go! Kurbada. Sumot ng kurbada na yun Parang pagpapunta ka ng Malico, may ganito ding daan, di ba? Dadaan ka sa bridge. Tapos from the bridge, paglagpas mo noon, packet na yun ng Malico. Uy, school na pala to. Welcome to Dupax del Sur. Ito ang southern part. Itong cute na simbahan, no? Oo. Cute na simbahan, eh. Welcome to Domang. Akitin tayo. Another adventure. Uy! Laglag ako. Grabe tong pinapasok natin na naman, mga sir. San-san na naman tayo lumulisot. Ingat lang kayo pag pupunta kayo dito. Tapos may tao kaya? Baka pwede tayo magtanong dyan kung may tao sa kanan. Basta may daan, papasukin. Meron daan pa. Pero dead end na to. Baba tayo. Mukhang mali kami ng pasok. Tanong tayo siguro. Tanong tayo sa baba. Napakaliblib ng lugar na to. Kasama sa adventure to, yung maligaw. Libre. Wala pa.
Diretso pa tayo. Ano, kakaliwa na tayo dito? Dito? So, pinakaliwa kami. Napagtanungan kami na dito daw yung daan. Pakaliwa. Tapos tanong tayo uli. Para ano naman. Sir, boss, dito pa yung papuntang Rolling Hills? May sign pa. Salamat. Yun. So may sign daw. May mga bata ah. Hi. So diretso pa daw dito. Tapos may sign. So yung dapat ang nyo, huwag kayong mahiya magtanong. Huwag tayong aasa palagi kay Google Maps. Kasi si Google minsan parang ewan eh. They see me rolling. Ay nako. Oh ito. So hati yung daan, merong rough road, merong sementado. Kuya dito sa baba. Sa baba daw. Sige, pasukin lang natin to. Gawin nating adventure bike. Uy, may tae. Mali ako ng daan, pala doon sa kaliwa. So parang ano, merong kaingin. Parang si ay, hindi tayo makapagpalipad dito. May kalaban. May nakita akong kalaban, dalawa. Registration here. Uy, ang haba pa. Ayun pa, doon pa tayo. Tara, tara, doon pa tayo. May mga nakasalubong na kaming pauwi. Uy, ito na yung akyatan. No? May akyatan dito. Ayun. Tandaan guys. Dito maganda na yung view. Ganda oh, malapitan. Mas malapitan to siguro kaysa dun sa isa, no? Uy, pataas pa tayo. Wow! Ganda. Bangis. Bangis, ganda oh. Kala ko medyo madidisappoint tayo kasi may nakita akong nasunog or sunog na part na ano. May part kasi doon nasunog. So parang ano yata kinaingin nila or basta sinunog nila. Pero dito, ang daming green na green. Ganda. Tarik. Kaya tayo dito sa bandang taas. So nandito na kami sa Rolling Hills ng Nueva Vizcaya. Sobrang nerve-wracking, nakakakaba yung pag-akyat dito. Kasi sobrang taas, tapos may rough road. Pero yung ibang part dito, ano na, sementado na.
meron ditong heart shape na picture taking. Tapos meron pa dun. Meron pa dun. Wow. So doon kami galing sa baba. Diyan. Doon kami galing. Tapos dinaanan namin yan. Bakit dito? Sobrang solid. Ganda. Ganda ng view. Palipad tayo ng drone. Tignan natin kung makukuha na natin. Sana hindi tayo ng awak at makapagpalipad tayo. Sand between my toes, salty breeze that blows. Lay back in my chair, not a single worry to bear. Palm trees gently sway as the ocean gleams away. Sunset paints the sky in hues of orange and pink so high. Sunset paradise, where worries cease to rise. Lost in the rhythm of the waves in this coastal hideaway. What's up mga sir? So, nandito na tayo sa rolling hills ng Dupax del Sur dito sa Nueva Vizcaya. At sabi ko nga kanina, nung umaakit kami dito, sobrang intense kasi napakatarik ng daan. Kung makikita nyo, ayun, doon sa part na yan, doon kami ang galing hanggang sa doon sa baba. Ito, papakita ko sa inyo. Ito, yan. So kung ikukumpara ko yung rolling hills ng Isabela at dito, almost the same lang sila. Ang pinagkaiba lang, mas greenish yung rolling hills ng Isabela compared dito. Pero maganda din, magkasing ganda. At may enjoy nyo rin dito. Magandang pumunta dito mga hapon or bandang magsa-sunset. Kasi makikita nyo talaga yung paglubog ng araw at kitang-kita nyo yung plain rice fields dun sa baba. Yan, napapalibutan ng 360 view ng kabundukan. And ngayon, ang gagawin namin is pababa na kami uli dito. Pababa na para dumiretso na sa Manila. So kakain na lang kami along the way pag may nakita kaming kainan uli. At salamat sa pagsama niyo sa amin dito sa 3 araw na paglibot namin sa North Luzon. So hopefully marami kayong makuha na mga tips and mga spots na pinuntahan namin dito sa Norte, sa North Luzon. Grabe, first time ko mag North Loop at masasabi kong worth it naman kahit napakahaba ng biyahe at nakakapagod siya talagang gawin. So again, pag ginawa niyo tong North Loop, make sure na preparado ang katawan niyo pati yung mga motor niyo kung gagawin niyo man siya. Okay? Yun. So maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa amin at huwag niyo kakalimutan sa mag-subscribe sa channel natin, Journeys of Lumibaw. At subscribe din kayo sa mga kasama natin sa North Loop na to. Si Geraldo Lacochero, Tres the Vlogger, at ang bagay nating tropa, si Mario Campos Production. Pero papalitan niya pa yung channel name niya. Hindi pa namin siya natutulungan kung ano yung bagong channel name niya. At yung isa pa namin tropa na si Sonen TV, hindi namin kasama ngayon. Pero Sonen, miss na miss ka na namin. Sama ka na sa susunod. And this is your Sir Charles of Journeys of Lumibaw. Maraming salamat sa pagsama nyo. Kita-kita tayo sa next video. Paalam! So yun, so pauwi na kami. Diretso na kami Manila at magdi-dinner na lang kami along the way. Pero siguro mga 8 or 9 na kami magdi-dinner. So hanggat kaya namin magmaneho muna na magmaneho para makatipid din kami sa oras. So meron pa kaming 231 kilometers na bubunuin. More or less sa amin kaming tatlo. Iba kasi si Mario sa Mandaluyong siya uuwi. So chinek natin yung odometer natin simula nung ginawa natin North Loop. Nakaka 1,325 na tayo
plus 231. So nasa 1550 or 1555 kilometers all in all for the 3 days North Loop na ginawa natin. Sobrang solid tong experience na to. Siguro uulitin namin to uli, or uulitin ko to uli para alam mo yun, for the experience uli. Tapos puntahan yung mga ibang mga spots na hindi namin napuntuhan ng first day. Tapos siguro mas paplanuhin pa para mas smooth talaga yung flow. At kung kaya mas mahabang araw para hindi kami nagmamadali, mas maganda din, no? Diba? So for now, okay na to. Good experience, good company, and wonderful adventure. Salamat talaga sa mga nakilala namin, sa mga nag-subscribe, sa mga humingi ng sticker. And so sana mag-subscribe kayo sa channels namin, Journeys of Lumibaw, Geraldo Lacochero, Tres the Vlogger, and Mario Campos Productions. Kita-kits tayo sa susunod na mga videos. Let's go! 3 araw na biyahe, 3 araw na puno ng saya, adventure, at di malilimutang karanasan. Bawat pag-ikot ng gulong ay kwento ng pagtawa, pagsubok, at tagumpay. Mga tanawin na hahanga ka, mga banding na tatatak sa puso, at mga alaala na habang buhay mong babaunin. Sa bawat pag-arangkada, ramdam mo ang simoy ng kalayaan. Sa bawat habol ng hangin at bukas na kalsada, pinapalahanan tayong ang tunay na saya ay nasa bawat paglalakbay, hindi sa destinasyon.